Sa inyo pong lahat, good morning po church, good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin, magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at welcome po muli sa paborito nyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng The Baptist Church, CSI. Kaya salamat po sa Panginoon. Muli tayo po ay nagsama-sama upang muli tayo po ay ma-educate patungkol po sa ating kalusugan. Kaya might as well ay mag-enjoy tayo sa ating programa pong ito. At alam ko po mga kapatid ay kayo po ay excited na sa mga bago nating matututunan ngayong umaga pong ito. Alam ko naman po sa lahat po ng mga nagsusubaybay po dyan ay mga nakatune in na po kayo at ipasa nyo na po itong link po na ito sa mga kaibigan at kamag-anakan po ninyo. Alam na nangangailangan ng ganitong klaseng programa. Alright? So again, good morning po sa inyo pong lahat. Good morning din sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, and also sa mga mission churches and mission pastors po natin na nagsusubaybay. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Alright? Hindi ko napapatagalin pa at i-welcome po na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning, Doc Julie. How are you, ma'am? Hello, good morning po sa inyong lahat. At mihingal pa ang lola. Diyos ko, ang hirap mag-book talaga. Ewan ko ba mga book na yan? Anyway, salamat sa Panginoon, dinala niya ako on Amen. time. Hindi naman late, kaya lang hinihingal pa po. Pwede ba uminom muna Yan, inom muna ng tubig. Oh. Batiin ko muna habang uminom ka ng tubig, Doc Julie, ay batiin ko muna itong mga live viewers natin. And also ng mga nasa live studio natin. Ayan, sila Pastor Louie. Hello po, sir. Ayan, at si Sir June Patricio, yon Sir June Patricio, ayan. And also sa mga kasamahan po nila dito na nagsusubaybay po ngayon, nandito si Luisa at sila Ma'am Ovi, ayan, and Kesia, ayan. Hello po. Happy watching. May mga bisita po tayo dito ng mga pastors. At sila Pastor RJ, sila Pastor Bernard, andyan po sila. At mamaya-maya makakasama rin po natin sila dito. No? Thank you so much. At salamat at nagsama-sama tayo. Siyempre yung mga operators natin dito, sila Sir John, sila Sir Romir, ayan. At dito rin sila Vince. Wala ba tayong kitchen crew? Yun, oo. Maganda sana kung may... Bigyan ng kape? Oo, yung kaso kulang tayo sa... Hindi, meron naman dyan ice coffee. Ang kasabihan nga dito, parang wala na tayo sa CSI pag walang umuusok eh. Oo nga. Kaya, Brother Beans or baka meron silang dyan, snacks habang sila po ay susubaybay dito. Anyway, maraming salamat at yung makita ko lang yung mista ko. Yan. Kahit hindi mag-view ang aking anak, okay na ako. Yun. No? Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat at week starter. Nako, Yun, tama. Week starter talaga to, Doc Julie. Sabi ko nga, basta week starter, masaya ang lola. Kasi mabilis na naman yan, weekender na naman agad. Saglit lang yan, Doc. Oo nga, kasi tapos na naman, puro may mga service na tayo, magkikita-kita na naman. Parang kailan lang, nagkita kahapon ba yun? O isang araw? Oo. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat at binabati ko na ang mga taga North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello po. Hello kayong lahat dyan. At siyempre sa lahat ng mga nagwagwapo ang mga area leaders. Hello kayong lahat dyan. Tapos yung mga area members ng inyong mga grupo. Ang aking grupo, ang Central South Family. Hello kayong, tag na kayo, mag-view na kayo para medyo masiyahan naman ang lola. Kasi tayo na lang naman, di ba? Tsaka salamat sa mga faithful viewers. Yes, totoo po yan. At ako ay nagpapasalamat dahil nandito yung host. Hihira po yan. Buwanan po yan. Depende sa... Busy lang sa area. Masyadong sa area kasi. Parang parang pastor na talaga. Grabe na. Parang kung gaano ka busy ang pastor, ay grabe. Hindi ka nasisiputin dito. Bahala ka na sa buhay mo. Mga ganun ba? Anyway, napakabuti ng Panginoon dahil sabi ko nga, lagi ka lang sa lupa. Huwag kang aangat, anak, kasi marami pa yan. Madami pang
tatahaking kang landas. Kahit na Metro Manila po ang tangan niya. Kaya, ano naman, kasi ang marami, bakit ma'am wala si, yung Marami host niyo? nagtatanong doon Marami nagtatanong. Sabi ko, kasi po tangan niya na ang Metro Manila. Grabe na. Yung mismo sarili niya, kulang na para ikutin ang kanyang area. Grabe po napakasipag po nito. Kasi dala niya po ang coaster. Yon. Ewan ko lang kung naglalakad na to at tumatakbo papuntang yung ginagawa ng mga nung araw, di ba? Oo. Anyway, basta napakabuti ng Panginoon dahil Amen. siya naman ay pinakamarami rin naman mga bisita at members. Oo. Kaya po napupuno ang CSI Grabe. dahil po Grabe naman. hindi, at least Metro Manila kasi si Jan or si Rafi, Manila lang ang Oo. tangan nila. Yung iba, wala pa yatang tumatangan ng Quezon City. Wala po. Oo. Malayo-layo Malayo-layo na yun to. Siguro baka si Romir. Ay, oo. Tumangan na Tingin yan, ko lang. oo. Anyway, maraming salamat at napakaganda na naman po ng topic natin. Opo. Malaking tulong po ito sa nakararami. Actually, pagka daw si Conrad ang speaker, ay talaga namang inaabangan din nila dahil marami silang natututunan. Yun, sa biyaya po ng Panginoon. Yung mga actual o yung para bang hindi mo aasahan na dapat alam mo. Parang inaano mo lang, binabaliwala mo, pero pag na-discuss na po niya, napakahalaga. Na bawat sasabihin niya ay napakahalaga po. Kaya pakinggan na po natin. Kaya anyway, kayo naman ang nagsasabi, marami silang na pakinabang na ibibigay ng programang ito. At maraming salamat at binabati ko rin pala ang mga senior citizen. Hello kayong lahat dyan, mga kakosa ko. At Nanay Kaba, Tatay Kaba, hello. Huwag kayong magtatampo pag hindi ko kayo nababanggit. Kasi po, ang lola mismo, hindi ko na rin po natatandaan kung sino-sino tayo, mga senior. Anyway, maraming salamat at tune in lang kayo at alam ko, wag lang pong papasok si Cesar Dejos dahil ang mga tanong po niyan ay mga out of topic. Hindi. Nakakapagpasaya po siya pag nagtatanong siya dahil hindi mo nalalaman na yung palang mga myth ay malalaman mo ganun pala ang kanilang kinagisnan. Madami. Okay. Sige, muna tayo. Marami din na nagsasabi na bakit daw natin hindi sila na babanggit o nababati. Ayan. Batiin muna natin yung mga live viewers natin dito sa ating Facebook, ma'am. Sila Ma'am Alma Obido, sila Ma'am Linda Quiñones, at sila Ma'am Belia Quiñones, Ma'am Sally Goyena. Ayan. And also kay Sir Ramon Escalada, Sir Jeffrey Onsat, Ma'am Cecil Ampig, and also kay Ma'am Blesime Jeronimo, Sir Francis Epe. Hello po, sir. Magandang umaga po. And also kay Sir Renmark Canlom. Ayan, hello po. And also kay Ma'am Julie Castañares. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat. At muli, sama-sama po tayo na matuto dito sa ating programa. Kaya might as well share the link to your loved ones po. Okay, sige po. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating talakayin for this morning. Supposedly, si Doc Lani po ang magdi-discuss ngayon para po sa atin, ang ating dentista. At bagamat meron po siyang mga lalakarin ngayon, ay sabi niya sa akin, ako po muna mag-take over ng kanyang episode for this morning. Kaya ang aking i-discuss po sa inyo, mga kapatid, ay patungkol po sa usually na karamdaman po. Napakarami po may ganitong klaseng karamdaman. Minsan hindi nila alam na meron na silang ganitong klaseng karamdaman, no? Yung tinatawag nating acid reflux, or mas kilalang gastroesophageal reflux disease, or tinatawag, or mas kilalang GERD or GERD.
Yan, oo. Minsan, hindi nila alam kung anong meron dito, pero mas maganda ay mabigyan ko po kayo ng karagdagang mga tips, mga kapatid, mga home remedies para sa ganitong klaseng karamdaman. Alright? Pero mas maganda, ma-explain ko muna ano bang meron dito sa acid reflux po na ito na sinasabi po natin. Ano bang meron dito? Ano bang nangyayari kapag meron tayong tinatawag na acid reflux? Okay? So, sabi po ng mga dalubhasa, ito pong acid reflux po na ito ay ito po yung nagkakaroon ng kumbaga yung pagbalik ng pagkain or nung acid sa ating esophagus, mga kapatid, or yung kasi sa ating stomach, mga kapatid, meron po tayong tinatawag na acid. Nagpo-produce talaga tayo ng acid pag tayo po ay kumakain, kapag tayo po ay may ini-ingest na pagkain or may iniinom, normal po sa ating pangangatawan na magpo-produce po tayo ng tinatawag na acid. Okay? Now, at least nakuha nyo po yun. At itong acid po na ito ay pumupunta po sa ating esophagus. Yan, bumabalik po. Kaya nga minsan meron nga sila sabing nangangasim yung kanilang sikmura. Or kapag sila po ay dumidighay, ay parang merong sumasamang pagkain. Or nalalasahan pa nila yung huling kain nila. Ayan, so yan po yung isa sa mga senyales or simptomas na tayo po ay meron ng tinatawag na gastroesophageal reflux disease or mas kilala sa tinatawag na GERD. Okay? So, mamaya meron po akong ipapanood po sa inyo kung ano pong nangyayari. So, sa loob po ng ating pangangatawan para mas maisip nyo po kung ano pong pangyayari po na yan. Okay? So, tignan po natin po dito. So, ito po yung isang video na kung saan may kita po ninyo yung kapag tayo po ay kumakain. Ayan. So, isa pong yan po yung anatomy po ng ating katawan. So yan po yung tinutukoy po ng arrow po na yan. Yan po yung isang valve or isang valve po na yan na yan po yung nagkikip nung acid. Yan. Kapag tayo po ay kumain, yan po magpo-produce po yung tinatawag natin proton pump nung ating acid sa ating pangangatawan. Kaya nga meron po tayong tinatawag kapag meron ka ng gastroesophageal reflux disease or GERD, papainumin ka ng proton pump inhibitor. Ayan, or mas kilalang sa gamot na omeprazole. Yun, lagi pong naiinom ng mga merong GERD yan, omeprazole, para hindi mag-produce ng proton pump or para hindi mag-produce ng acid. Kasi too much acid ka na, hindi na nawawala yung acid. So, ang gagawin ng gamot na yon ay i-inhibit niya yung pag-produce ng acid. So, yung sphincter po na yan or yung valve po na yan ay lumuluwag po yan or hindi na po siya anong tawag nito, Doc? Hindi niya na nakikip yung acid sa iyong stomach. Yan, naka-open na po siya kapag meron ka ng tinatawag na gastroesophageal reflux. Kaya nga bumabalik yung acid sa ating esophagus. Kaya ang danger po niyan, mga kapatid, kapag lagi pong nangyayari yan, yung pagbalik or reflux na yan, ay dangerous po yan sa ating esophagus. Kaya wag nyo pong babaliwalain po yan. Kaya nga ang merong GERD, mga kapatid, kapag meron kang GERD, parang hirap kang huminga. Yan yun. Nahihirapan ka ng huminga. At tapos kapag ikaw ay natutulog, ang hirap mo ring makatulog. Para kang hindi ka makatulog yan, ma'am, ng naka-lie down flat. Kailangan ka niyan, medyo nakaangat ka. Or nakaupo. Hindi ka talaga makakatulog ng nakahiga ka. Yan. Kasi nga hirap yan, hirap kang huminga. Kasi nga too much acid, mga kapatid, na parang hirap ka na ring lumunok. Ganun po ang karamdaman po niyan. Kapag tumagal yung tinatawag nating GERD or tinatawag nating reflux
disease. Kasi imagine niyo po, yung acid po na yan, kaya pong tumunaw po niya ng bakal. Ganyan katindi yung ganyan katindi yung acid po natin sa ating katawan. Kayang tumunaw po niya ng isang bakal. Pero kung akalain mo, no, grabe rin yung Diyos, ma'am, no? Hindi naman tayo natutunaw, hindi naman nalulusaw yung natin, yung tiyan natin. It's because merong protective lining yung ating tiyan na nagko-conserve nung natin na yan, nung acid na yan. Ganon katindi ginawa ng Diyos pa sa atin, mga kapatid. Kaya nga, pero imaginein mo na lang, yung acid na yan ay na out of place. Nawala, napunta doon sa esophagus mo. Talagang sunog talaga yan, Dok. Masusunog talaga yung lining ng esophagus natin. Kaya nga minsan ang nangyayari is nagkakaroon tayo ng tinatawag nating pamamaos o hoarseness of voice. Kaya minsan paus tayo or talagang hirap ka na rin magsalita kasi nga damage yung ating lalamunan. Yan. So kaya nga maganda pong makita po natin ano po ang meron dito at ano naman yung mga remedies, mga home remedies na pwede pong makatulong po sa atin. Okay? So, para hindi ka na gumastos ng mga gamot or kung ano paman, ano yung mga dapat po nating gawin? Mga home remedies na pwedeng makatulong kapag meron tayong tinatawag na GERD or reflux disease na ating sinasabi. Alright? So again, I hope nakuha nyo po kung paano pong nangyayari. Very simple lang naman po ito kung paano nangyayari yung sinasabi nating reflux disease po na ito. Alright? Too much acid, yan po ang lagi nyo pong tatandaan. Meron talaga, again, yung ating tiyan ay normal po talaga na meron tayong acid sa ating pangangatawan. Sir, sa madaling sabi, yung bulb, bumigay na. Bumigay. Or lumuluwang. Lumuwang na. Oo, lumuluwang. Kaya ang tendency niya ay... Kasi nga, ang picture kanina, ma'am, dapat ang normal is ganyan. Yan. Yan ang normal, ma'am, eh. Sarado po talaga siya. Kasi nga, yan talaga yung place niya, eh. Yung acid na yun, yung kulay blue po na yan yung acid po natin. So, yan, hanggang dyan lang po talaga siya. Yan ang dinisenyo po talaga ng Diyos na dyan lang siya pwedeng lumugar. Kaso ang nangyayari, ma'am, yung parang butas po na yun, yung parang maliit na valve po na yun, lumuluwag po yun. Hindi kaya dahil sa sobrang pagkain yan. Lalo na yung mga matitigas na pagkain, lalo na Hindi yung naman po. mga bulalo. Hindi na. Kakasyahin dyan sa valve. Hindi naman po. Sabagay, iba naman ang... Iba naman po yun. Okay. Opo, hindi naman po yun. Oo. Kaya, meron mga triggering factor po talaga, ma'am, kung bakit nagkakaroon po ng ganyan. Alright? Kaya nga sabi ko, lumalabas. Normal po yan yung ganyan pa lang. Pero once na umabot na doon hanggang sa ating esophagus na umangat na, kaya nga minsan ang pinakasenyalis niyan kapag ikaw ay dumighay at umabot sa iyong lalamunan, yun talaga. Hindi dapat na nangyayari po yun. Kasi nga, baka sabihin ninyo, normal po yun. Hindi po normal yun. Kahit sabihin yung sobrang katakawan po ninyo. Hindi kasi napapansin ko pag kumakain ako ng halo-halo, pag dumigay ako, Diyos ko, nalalasahan ko pa yung mga gatas dyan. Ganun Okay ba lang, yun? normal lang po Normal yun. Pero yung tipong umaabot, ma'am, na parang mahapdi. Yung medyo... May burning sensation, ma'am. Hindi po normal yun. Hindi po normal Puro na acid nangyayari. na. Oho. Okay. Kaya at least nakikita niyo po na picture. Again, normal po na may acid po sa ating pangatawan. It just so happen, yung acid po na yan, kumbaga umaangat, umaakyat. Kaya nga very dangerous po ito. Kaya nga, ang major complication po nito, mga kapatid, is pwedeng magkaroon ng ma-repair yung esophagus, maoperahan tayo sa esophagus. So, wag naman po sana, 'di ba? Hindi po, wag po sanang mangyari po yung ganun. Alright? So, I hope na nagkakaunawan po tayo. Ngayon, magbibigay po ako ng mga tips or mga dapat natin gawin para maiwasan po natin yung pagtaas or yung hindi na mangyari po ito. Alright? So, una po natin, ito yung mga common triggering factor
Alright? Triggering factor kung bakit nagkakaroon po tayo ng GERD. Number 1, mga kapatid, is yung overeating. Ayan. Parang mga Baptist yan. Kaya nga sakit ng Baptist naman. Ayan. Overeating. Or, itong pinakamatindi, eating too quickly. Yan. Mabilisan. Yung mabilisan, yung walang nguya-nguya na, Dok. Yun Yung parang wala pang 5 minutes, wala na yung pagkain agad. Nawawala na agad yung kinakain. O, hindi po dapat yon. Kaya nga sabi nga ni Ma'am Ces, yung ating nutritionist, pag tayo ay kumain, it should be 20 minutes. Nguya pa lang yun. You know, ma'am, yung meal mo, Ay, dapat kakainin mo yon ng 20 minutes. Hindi po dapat yun na parang nahulog lang bigla eh. Kakahain lang nung pagkain. Kaya kinakailangan po yan. Eating too quickly, yan po ang isa sa mga rason kung bakit nagkakaroon po na. And also, lying down too soon after eating. Yun. Isa po yan sa mga kadahilanan. Kapag ikaw ay humihiga na, kasi nga, totoo naman yun, Dok. Kakakain mo pa lang, higa ka na. Hindi pa. Allow mo naman na i-digest ng iyong pangatawan yung pagkain. And also consuming certain foods including caffeine, carbonated beverages, alright? Yung mga soft drinks, at alcohol, peppermint, citrus, tomato-based product, chocolate products, and fatty or spicy food. Yan ang mga titinding triggering factor. Kaya nga, kapag ikaw ay overeating, ikaw naman ay overweight. Yun na yun. Nakukuha niyo. Overeating. Overeating, kasama na yan yung overweight. And also smoking, at number 1 triggering factor, mga kapatid, na hindi namamalayan na nakararami, is stress. Akala nila parang wala lang. Hindi naman ako yung overeating Pero bakit may GERD ako? Stress and anxiety. Yan po ang napakatinding triggering factor po niyan. Okay? So kaya, anong gagawin natin? Ano yung mga pwede natin gawin para maiwasan po natin ito? Okay. Number 1, home remedies po natin. Eat a ripe banana. Yan. Kumain po kayo ng banana. Bakit? Ayon sa siyensya at ayon sa mga studies, the high potassium content of a banana makes it a fairly alkaline food. And according to Academy of Nutrition and Dietetics, this means it may help counteract the stomach acid irritating your esophagus. Yun. So, kinakailangan natin kumain ng banana. Mga high in potassium na pagkain. Huwag din sobra. Huwag din, naman, Dok. Huwag din sobra. Kasi kasama na sa overeating yun. Lahat ng sobra ay bawal. Okay? So, eat a ripe banana. Kaya nga, ako tested and proven ko po ito. Kasi sakit ko rin po ito. Sakit ko rin po ito. Itong acid reflux po na ito. Kapag ako'y sinusumpong ng ganito, ito lang talaga. Banana, mga kapatid. Any kind of banana. Hindi naman kinakailangan yung latundan or kung ano pa man. Basta banana. Ripe banana ang kinakailangan po natin. At pag nakakaramdam po kayo niyan, huwag muna kayong kumain. Tip ko lang din po ito sa inyo, huwag po kayong kumain ng oily food talaga. Never. Ang pinakaano lang talaga dyan, ripe banana and rice. Yun lang. Wala na. Yun talaga hindi pwedeng lagyan ng panlasa, hindi pwedeng lagyan ng lasa. So yan po ang dapat po ninyong gawin. No? Eat a ripe banana. Kasi yung high potassium ang maganda po sa atin. Okay? So, ano pa? Yan. Chew a sugary-free gum. So, syempre, wala naman, bibihira naman sa atin to. Pero kasi ayon po ito sa siyensya. Kasi chewing gum increases saliva production. Again take note of the word sugar-free gum. Yun po dapat.
Kasi ang goal po natin dito is yung ma-increase natin yung saliva production po natin. Because according to one study, this works to help reduce heartburn. Since saliva can help promote swallowing, which can help keep acid down. Yun po yun. Yan po yung kinakailangan po natin, no? Hindi po yung, ang pinakalayunin po natin dito is mag-produce tayo nung tinatawag nating saliva. Kaya nga, mas makapatid, isa rin po sa mga, kung wala namang sugar-free gum, yung tubig, yung swallowing, simple swallowing lang po mga kapatid, ay kinakailangan po natin gawin po yun. Para mas lalong bumaba yung acid po natin. Okay? So isa po yan. And another one is, siyempre, hindi naman na sa ating hindi naman na dapat natin pinag-uusapan ito. Pero since may mga viewers tayo na mga nagsusubaybay na mga na mga kapatid, mga tawag nito, mga pinapasahan po nila ng link, no? Yung smoking is number 1 triggering factor po ito. No, napakatindi po nito mga kapatid kung bakit nagkakaroon ng tinatawag nating reflux disease. Alright? Because smoking reduces the amount of saliva. Yan ang matindi po niyan. Kasi nga pinapatay niya yung mga natin, yung mga nerve endings natin diyan sa ating sa ating bibig, no? Kaya yung saliva minsan tuyo, hindi ka makaproduce ng saliva, mas natitrigger yung yung ating reflux disease. Okay? So hindi na ako ganong magtatagal diyan mga kapatid. Ito po, keep a food journal and avoid trigger food. Yun. Ikaw po ang nakakaalam kung ano ang dapat at nagtitrigger ng acid reflux mo. Yan dapat talaga ang dapat makita ng bawat isa. No, kapag alam mo na nagtitrigger dito sa ganitong klaseng pagkain, iwas ka na doon. Wag ka nang magbakasakali pa na baka pwede pa. Kasi konti pa lang naman eh. Hindi po ito tulad ng ano man sakit yung doc, yung nagko-consume. Yung uric acid. Opo, hindi po ito yung tinatawag na uric pag nasobrahan ka na tama na. Hindi po ganon. Okay? Iba po ito, ito po kapag kumain ka, sinisigurado ko ang resulta heartburn agad at acid reflux agad. So, keep a food journal and avoid triggering food, mga kapatid. Okay? Sabi po ni Sir Jeffrey Onsat dito, magandang topic po, naranasan ko yan, sir, na hindi ako makahinga kasi acidic po ako. Pag acidic po ba, sir, bawal ba ang kape? Bawal po talaga eh. Oo, bawal po talaga. Lalo na kung may sugar. Oo, lalo na po yun. Kaya nga yung 3-in-1 coffee, hindi po talaga pwede yan. Oo, lalo na, kaya nga i-avoid nyo po talaga yung sugary food. Pero yung brewed coffee, siguro, yung less lang po. I-less lang talaga. Pero marami yung nagsasabi, coffee is life. Coffee is life eh, oo. Oo. Coffee, Ganun talaga. Trigger naman ang inyong acid reflux. Oo, pero yun nga, isa po kasi talagang triggering factor ang coffee. Yan. So, kaya nga, minsan ay talagang kinakailangan ng uminom na ng mga gamot, mga kapatid. Kapag hindi na kinaya ng antacid eh. Yun na nga yung sinasabi ko kanina, yung proton pump inhibitor na ang ginagawa para hindi na mag-produce ng acid ang iyong tiyan. Kasi too much acid na nga. Yun na yung nangyayari, too much acid. So yun yung iniiwasan po natin. Okay? So yan po yung dapat po natin. And also, resist the urge to overeat or eat quickly. Yan nga po yung sinasabi ko po kanina. Hinay-hinay lang. Parang mahirap yan para sa mga Baptist. Magre-resist ka? Naku, napaka niya. Habang meron. Doon na lang tayo sa eat quickly, ma'am. Oo, siguro. Yun pa siguro yung may iwasan natin. Yung talagang, ako talaga, ako sinisikap ko talaga to, Doc Julie. Hanggang ngayon, simula nung tinalakay ni Ma'am Ses yung sinasabi niyang 20 minutes, sinisikap ko talagang kainin yung meal ko ng 20 minutes, pero 5 minutes pa lang talaga mubos na yun. Ano na yun, mama? Talagang slowly na yun. Nginuya ko naman. Nginunguya ko naman siya eh. Pero talagang pinaka-maximum ko ng pagkain, 10 minutes eh. Pero talaga umabot ng 20 minutes, siguro.
Hindi ko alam. Siguro, ano? Kasi doon yung ichuchu mo ng maigi, di ba? Oo, Para ichuchu mo ng maigi, ma'am. Tapos hahayaan mo talagang pumasok pa. Yun, ganun, parang ganun ang mangyayari. magkukusa siya. Opo. hindi hindi yung pipilitin mo na puro palaging ano tawag doon. May tawag doon pasok ka ng pasok na Yeah. Kasi nga sabi nga dito, Doc Julio, having a large amount of food in your stomach may put more pressure on the valve that keeps the stomach acid out of your esophagus. So kaya nga kapag hindi pa nga, yun nga sasabi, kain, subo agad, subo ng subo. So naiimbak, hindi pa nga nadadigest. Nakuha niyo po yun. Kaya yung valve, napipilitan siyang bumuka. Kaya yun yung nangyayari. Talagang lalabas si acid doon, mga kapatid. So, kaya yun po isa po dapat nating malaman, no? Kaya, sabi nga dito, hindi pala maganda pag mabilis kumain. Sabi nga ni Sir Jeffrey Onsat, ako nga sir, 2 to 5 minutes lang daw siya. Akalain mo yun, Dok? 2 to 5 minutes. Rice meal na yun, ha? So, ang sabi ng ating nutritionist, 20 minutes. oo, nutritionist. Paano kaya yung mga nasa serbisyo, ma'am, no? Seconds lang. Ano yun, may counting pa yun eh. Oo. Ay, grabe. Kaya nga, pag hindi mo pa nagawa yun, may corresponding ano ka pa nun. Kaya sa darating na balikatan, be sure na tayo. Nguya-nguyain na nguya-nguyain. Turuan natin silang kumain ng 20 minutes. Yan. Alright. So, next po natin, ito po. Ito po yung talagang nangyayari din sa mga nakararami. Avoid late meals. Yan. Or, isa pa, snack before bedtime. Yan. Snacking before bed and eating before exercise. Yan. No? Huwag kayong kakain na ng late. Opo, lalo na yung kapag matutulog na. Kahit yung early. Wag po. Yung No? early meals Yan. na Wag po ginagawa ng ating mga bisita ngayon. avoid po natin yan. Sabi nga dyan, lying down with stomach full of food can trigger acid reflux. Nguyain lang po ng maigi. Yan, oo. Kaya nga sabi nga dyan, no, avoid eating within 3 hours of your bedtime. So your stomach has plenty of time to empty. So 3 hours before bedtime, dapat wala nang empty stomach ka na talaga. Wala nang pinasok. Kaso lang, yun nga, pag madaling araw, kasi iwasan po talaga natin yung mga ganon. Yung mga late meals, kasi talagang hirap na yung natin, yung stomach natin to digest, kasi magpapahinga na. Although nagwo-work pa naman siya, Doc, pero hindi na nga galang ganon. Tatandaan po ninyo, kaya nga, lagi ko natatandaan yung sinasabi ni Ma'am Ses, kapag kumain ka ng marami, kapag napadami yung kain mo, sabi ni Ma'am Ses, ay talagang meron ka pang 24 to 48 hours to burn. Na ma-burn mo yun. Kasi pag hindi mo na-burn yun, it could turn to a stored fat. Yun nangyayari, sabi ng ating nutritionist. Kaya nga, kapag naparami ka ng pagkain, napalamon ka talaga ng marami, alright, meron ka pang biyaya na 24 to 48 hours para ma-burn mo yun. Ikilos mo talaga yun. Pag hindi mo ikinilos yun, yun ay mangyayari na yung stored fat, which is ang pinaka-main na stored fat, na malaking ebidensya ng stored fat is yung sa belly part. Yun talaga yun. Yun dito. Yung sa tiyan po natin. Kaya kapag may ano dyan, yun po yung nangyayari. Yung stored fat po natin yun. Kaya hindi po na-digest or hindi po na-burn ng maigi yung ating pagkain. Kaya... Sige, try natin sa kanila kung makukuha nila yung 20 minutes. Yun daw yung proper eh. Pero usually tayo, mga 2 to 3 or 5 minutes lang tayo kumakain. Anyway, tingnan.
Orasan po si Mesha. Sabi po dito ni Ma'am Jenny Lee Agustin. Ayan. Paggabi, sir, di nakakain. Hindi po, ma'am. Pwede pa rin pong kumain paggabi. Pwede pa rin po. Ayan, baka nagkamali na sila ng pagkakaano natin. Pwede pa rin pong kumain. Huwag lang hihiga. At saka hindi yung, eto ma'am, yung 3 hours before bedtime. Oo. Yung late, ang usapan po natin dito is yung late meals. Yan. Pero sa gabi ma'am, pwede pa rin po. Pwede pa rin pong kumain. Hindi po pinagbabawal. Bakit di kayo kumain ng gabi na? Alright, sabi po ni Ma'am Christy Larcor. Wow, thank you sir. I learned a lot. Yun, salamat naman po sa Panginoon. So gawin niyo po ito mga kapatid. Kapag nakakaramdam na po kayo ng ganon, yung pag kayo po ay nagre-reflux na po yung pagkain po ninyo sa inyo pong sa isang esophagus, nararamdaman niyo po yan kapag dumidigay kayo or minsan iniisip ninyo na parang akala ninyo may sakit na kayo sa puso. Kasi ang bigat ng dibdib, ang sakit sa dibdib, ang hapdi ng dibdib ko. Yan. So, isa po yan sa mga senyales na naha-heartburn lang po kayo. Yan. So, minsan ganyan po kasi nararamdaman ng merong acid reflux eh. Hirap huminga, tapos ang sakit ng dibdib. Wala, parang atakin na yata ako sa puso. No, hindi po yun. Usually, ay heartburn po yan. Heartburn po talaga yan. Okay? So, yan po yung mga isa po dapat nating malaman. Alright, another one is wear loose-fitting clothing. Tama nga naman, Doc Julie. Minsan kasi, yun na nga eh. Kapag tawag nito, meron ka ng acid reflux, tight pa yung damit mo, talaga mai-squeeze lalo yung belly mo. Mai-squeeze lalo, mas lalong magko-contribute na umangat yung acid sa ating sa ating esophagus. So, i-avoid po natin yun, yung mga fitted clothing, mga kapatid, para hindi umangat yung acid sa ating pangangatawan. Mga lang po ito, mga health tips lang po ito. Wala pa po sinasabing na inumin niyo po na gamot. No, iwasan lang po natin yung mga bagay-bagay po na ito. Okay? So another one is adjust your sleep position. Yan, kapag meron na po kayong ganito. So ang pinakamaganda, sabi nga madalas, is elevate your head and chest higher than your feet. Okay? So yan po ang dapat. Kumbaga ang sa medical term, ito po ang tinatawag na semi-Fowler's position. Yan, sa medical term, yung parang nakaganyan ka, nakaupo kang ganyan pag matutulog ka. Alright? Kasi nga, isipin mo na lang, kapag nag-lie down ka talaga ng todo-todo, yung esophagus mo talagang papunta doon sa iyong yung acid pupunta talaga sa esophagus mo. Kaya nga minsan, ikaw rin hindi ka rin talaga makatulog. Mararamdaman mo rin naman to eh. Kapag meron kang acid reflux, hindi ka talaga makatulog ng lie down. Hindi. Ay, nako, sabi ko pa ako pag ina-atake po ko ng ganito, wala, hindi talaga. Hindi na ako ang position ko na niyan, mataas na talaga yung unan. Hanggang sa Kaya yan po yung mga dapat po ninyong bantayan. Okay? Elevate your head. Okay? So magandang magawa niyo po ito. Okay? Wag pong todo yung pagkakahiga po ninyo. Okay? So sabi po ni Ma'am Christy Larcor ay 6 p.m. the best daw po for dinner time. It's up to you po kung ano pong pinakaano po ninyo. Pero kung minsan nga, iba nga, sa probinsya, 5 p.m. talagang nag-aalo na po sila. Nag-dinner na po sila. May mga ibang lugar. No? So, it's up to you po kung ano pong maganda po na dinner time po ninyo. Lalo na kung ano pong schedule po ninyo kinabukasan. Yan. So, isa po yan sa mga dapat po ninyo i-consider. At, take time to lose weight if you are overweight. Yun na. Okay? So, yun po yung mga dapat po natin gawin. So, mas kinakailangan na tayo po ay mag-ehersisyo pag tayo po ay overweight. Kasi because one of the main triggering factor as well kung bakit tayo nagkakaroon ng acid reflux, it's because of yung overweight po natin. Yan. Tulad nga, pag nagkaroon na tayo ng load sa ating belly, or diyan sa ating tiyan, talagang magpupush yan talaga sa ating acid sa ating esophagus. So yan po yan. Sabi po rin ni Ma'am Leslie dito, pwede ring humiga sa left side
yan po yung position na kung saan yung stomach hindi nakataob at maiwasan ang paglabas ng acid. Yun. Maraming salamat, Ma'am Leslie. Sabi niya po dito, so pwede ring humiga sa left side. Yun. Left side. Yan po yung position na kung saan yung stomach daw ay hindi nakataob at maiiwasan ang paglabas ng acid. Veterano rin si Ma'am Leslie nito kasi sakit niya rin ito eh. Graduate din siya nito. Alam na alam din po ni Ma'am Leslie kasi suki rin po nito ng omeprazole eh. Kaya alam na alam din po ni Ma'am Leslie ito. Ayan. Pag acidic ba, sir? Bawal kumain ng mga maasim. Opo, bawal po talaga. Mga citrus food kasi matitrigger po talaga siya. Matitrigger. Alright? Pero si Ma'am Leslie ay mahilig pa rin po to sa mangga eh. Oh, matindi pa rin. Kaya, tawan-tawa si Ma'am Leslie. Alam niya natatawa lang si Ma'am Leslie dito. Kasi karamdaman niya rin ito. Oo, kaya alam din nila kung ano yung mga dapat gawin at mga bawal kainin. Okay? Alam niyo po ba mga kapatid, kapag meron kang GERD, matindi ang mga bawal na pagkain. Napakaraming bawal, mga kapatid. Pag meron kang GERD, bawal ang sugar, bawal ang oily food, bawal ang spicy food, bawal ang kape. In short, wala ka na talagang wala nang happiness. Akalain mo yun? Wala talaga eh. Walang lasa. Ang daming bawal po talaga dito sa pag may GERD ka. No, bawal. Akalain mo yun, yung mga masasarap na pagkain, na yung kape, yung masatamis, yung maanghang, bawal ka rin sa tinapay. Bawal talaga yung mga yun. Pag na-diagnose ka ng may GERD talaga, naku, ang dami pong bawal na pagkain. Parang puro na lang nilaga. Mga ganun, nilaga. O steam, mga ganun. Steam fish, steam na ganyan. So, yan ang matindi. So, yan, sabi nga ni Ma'am Leslie, lahat ng masarap ay bawal. Yun ang matindi. Sa mga buntis, tama, sa mga buntis din po, prone din po sila na magka-GERD. Kasi naiipit eh. Naiipit yung sa may tiyan. So, prone din po sila na magkaroon ng GERD. Lalo na kung malaki ka magbuntis, yari ka talaga. Yung buntis na lalaki, iba po yun. Alright, reduce stress. Yan. Yan po talaga. Ang isa sa mga dapat po nating babantayan, wag po talaga tayong ma-stress. Kasi yan ang isa sa mga kaaway talaga ng may GERD. Oo. So kahit anong pagbabawal, kahit anong umiiwas ka na sa mga ganyan, pero kung yung stress talaga ay, sabi nga dito, chronic stress or take a physical toll on your body, including swallowing, digestion, make you more sensitive to pain. So ganun talaga, no? Kaya matindi kapag ikaw ay stress. So yan ang isa sa mga iwasan. Reduce natin yung stress natin sa ating pangangatawan. Okay? So isa po yan sa mga dapat po nating babantayan at dapat po nating iiwasan, mga kapatid. Pagdating po sa ating GERD. Sabi po dito ni Sir Cesar Dejos, di na po tayo gaganahan kumain yan, sir. Magkamote na lang po tayo, sir. Yan talaga, ganun talaga. Magkakamote ka na lang talaga. Kamote, mga nilaga, mga ganun. So, yan po yun. And also, isa sa mga dapat po ninyong gawin ay ginger tea. Yan, isa po sa mga dapat po ninyong mga inumin, mga kapatid. So, instead of drinking caffeinated drinks, ito po, ginger tea. Yan, maganda. Because these anti-inflammatory properties are of a special interest to researchers. Kaya nga, dapat po nating, dapat po nating inumin. Kapag meron ka ng GERD, umiwas ka na sa caffeinated drinks, carbonated drinks,
ginger tea ka na. Luya po yan. Yeah, luya. Or yung Pakulaan. turmeric. Oo, Turmeric. pakulaan niyo po. Ginger tea. And also, sabi nga nila, eat melons. Yan, mga melon. Yan isa po yan. Because honeydew and watermelon are mildly acidic food with a pH of 6.1, which is suitable to alleviate acid reflux. Okay? And also, according to study, melons are also loaded with magnesium, which aids to neutralize the acid secretion in the stomach and gives respite to acid reflux. So, yun po kagandahan po nun. Kaya nga maganda, kung kayo may ganito, melon ang inyo pong inumin or kainin. Yan. Again, melon lang huwag nyo nang gawing shake. Huwag nyo nang gawing melon shake. Kasi pag nilagyan nyo ng melon shake, no, tatamisan naman yan. Lalagyan nyo ng sugar, lalagyan nyo ng, ano pa tawag nito? Yung milk. So, melon lang po talaga. Yun lang po. Yun lang ang dapat po ninyong kainin. Okay? So, pwede ba yung luyang dilaw, sir? Yes, pwede po. Pwede po yan. Okay? Yan po ang inyo pong dapat gawin. Ginger with tanglad and honey para sumarap naman. Yun. Oh, pwede naman po. Mas maganda. Yung honey po na yan ay maganda rin po yan, mga kapatid. No? Lalo na kung talagang wild honey po yan. Okay? So dito muna natin tatapusin, mga kapatid. Ito na po yung last na ating tips para po sa may mga acid reflux disease, no? Kaya maraming salamat po sa mga nagsubaybay po sa amin, no? And I hope na ako po yung naging blessing po para po sa inyo. And I do believe that this program ay patuloy po na nagiging pagpapala po sa inyo. So again, ito po mga tips po na ito, wala na po yung kailangan inumin ng mga gamot or kung ano pa man. Ang kinakailangan nyo lang, mga kapatid, ay sundin ang mga tips na ito para maiwasan po ninyo yung sinasabi nating acid reflux, yung pagbalik ng acid sa ating esophagus. So yan po yung mga dapat po nating gawin. Kasi ako talaga, very uncomfortable talaga kapag meron kang acid reflux. Hindi siya maganda talaga. No? Kaya yan po yung mga dapat po nating gawin. Sana ay naging blessing itong mga tips na ito para po sa inyo. Okay, Doc Julie, baka may gusto ko na sabihin sa mga live viewers natin. Maraming salamat, Sir Conrad, at talaga namang nagbigay ka naman ng mga dagdag kaalaman na mga tips para maiwasan natin ang itong GERD or acid reflux na to. At talaga namang pag sumusumpong po yan, talagang tatawag ka sa Panginoon. Kasi iba po, mahirap din po yung klase ng sakit na yan. Kaya reviewin nyo lang po kung ano yung mga sinabi niya na mga dapat kainin, dapat hindi dapat gawin or para wag na tayong dumating pa o lumala pa doon sa mga na yun. Kasi nga napakasakit po niyan. Yun lang simpleng heartburn ay talagang mo kasi hindi mo alam kung paano ka kikilos eh. Kasi para bang ang feeling mo talaga may pilay ka ba? Masakit ang dibdib mo, hirap ka huminga. Kaya yun po, laking bagay po na nalaman natin yung mga dapat natin at hindi dapat gawin kung meron na po tayo nitong mga sakit na to. Yun lang po, maraming salamat. Alright, maraming salamat po, Doc Julie. Sabi po ni Ma'am Crispy Larcor dito, thank you po sa napakagandang topic nyo. Thank you, Sir Conrad, Doc Julie, and God bless po. Tandaan nyo po yung mga tips po na yan, no? Kaya kung meron kayong mga ganyang klaseng karamdaman, nararamdaman nyo na yan, minsan baka akalain nyo parang normal lang yan. No, it's not normal. Mas maganda ay makuha nyo po itong mga tips po na ito para maiwasan na po natin yung paglala ng ganyang klaseng karamdaman. Okay? So mamaya rin na po yung The Baptist Lunch. Mag-tune in po kayo dyan. Maganda po yung mga tinatalakay po dyan. Lalo na sa mga mothers. No? Ang episode po natin ngayon ay pang mga nanay. Kaya mas maganda makapag-tune in po kayo at maganda po yung mga tinatalakay po dyan. Or mas maganda, isang pamilya po kayo na mag-tune in dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.